Praise the Lord. God bless you, ating mahal kapatid. Beloved ka-preacher, Brother Randall Cano. Everybody say, praise the Lord. Namal tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Opo dikilat mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoong Isus, lubos mo kami nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito na kami sinamahan mo, kinahabagan. O Diyos, maging pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po Diyos sa iyong habag sa amin, mahal na Panginoon. Sa pamanang panalangin, minamahal ginagalang Pastor Luis Sad Almeda, your end-time prophet, the loving God, patawarin kami. Ikaw po maglagi sa simple ng salita, mahal na Panginoon. Ikaw magpaunawa sa bawat isa, O Diyos, at ikaw magbigay ng karunungan sa iyong mga aral. Wala pa akong magagawa kung wala ka. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa umagang ito. At sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, aming sinasaway, lahat di mo na mahadlang, anumang gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At minamahal, pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tangis ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang ating buhay at dakilang Diyos. Sa Kanya lamang po ang pagluluwalhati, mga minamahal, pagdadakila. Praise the Lord. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Meron po ba tayong malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating dearly beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of the loving God, siya pong ginamit nating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. At minamahal, salamat. Tayo po'y patuloy na kinakahabagan ng ating mahal na Panginoon. Gayon din po minamahal pag-alaala sa mga banal na turo at aral na iniwan po ating dearly beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear, Lina C. Almeda. Give double honor sa ating beloved normal assistant pastor and to the beloved family, to the beloved Almeda children, all the children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. I give double honor, mga minamahal. At magandang gabi po sa lahat nating mga beloved ordained preachers, beloved co-workers, beloved choir members, beloved musician. Sa inyo pong lahat, minamahal kong mga kapatid at sa mga nanonood po sa live webcast, minamahal, magandang umaga sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pa ka po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, minamahal. At ating mo talakay sa umaga ito, minamahal, suffering as opportunities. Suffering as opportunities. Paano po manamahal ng ating mga pagsubok, yung mga dumarating po sa ating problema, mga trials o iba't ibang uring sitwasyon sa ating mga buhay. Paano po natin iisipin, mga minamahal, na ito pala ay pagkakataon o oportunidad na minamahal na ipakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Unang-una po, mga minamahal, anumang kapighatian na dinaranas po natin ngayon, iba't ibang karanasan natin, iba't ibang ating sitwasyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon na dinaranas o naranasan, o patuloy na naranasan o mararanasan pa, mga minamahal, mga future pa, minamahal, no? Ano man daw po ito, o gaano man daw po ito kabigat, sabi ng Biblia, hindi raw po ito pwedeng ikumpara o ihalin tulad o ikumpara, mga minamahal, sa kaluwalhatian ng mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So hindi po natin pwedeng ikumpara. Gaano man ito kabigat, gaano man po kahirap, gaano man po ito nakabigay sa atin ng kabagabagan, mga minamahal, ay hindi raw po natin ikukumpara. So ibig sabihin, mga minamahal, walang kapighatian, walang kahirapan o mga trials na ating nadanas ngayon na pwede nating ikumpara sa naghihintay sa atin na kaluwalhatian ng mga pangako ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia sa Romans chapter 8, verse 13. Roma 8:13, mga minamahal. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma,
Kapitulo 8, talatay 13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sorry po, minamahal, 18, verse 18 po pala, minamahal, sorry. From the book of Romans chapter 8, verse 18, 18. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 18. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatian, mahahayag sa atin. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Sabi po ng Biblia, minamahal, ito po sinulat ni Apostol Pablo, minamahal, para sa mga kapatiran o mananampalataya sa Roma, minamahal. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi daw po natin pwede ikumpara. Ito po'y pinatunayan ni Apostol Pablo, pinapatunayan niya, minamahal, na anumang kapighatian meron tayong dinaranas ngayon, mga minamahal ko, ay hindi raw po ito maikumpara sa naghihintay na kaluwalhatian na ipapahayag sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Napakapalad nga po natin, mga minamahal, dahil dito po sa Pilipinas, naabot po tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Napakarami pong lugar sa iba't ibang bansa na hindi nila, wala po silang ganitong kapayapaan. Magulo, ang hirap pa ng sitwasyon po nila. At pagkatapos mga katuruan, mga minamahal, no? Yung pong mga nakakatawid, nakaka-cross from North Korea, yung mga nakakalusot, mga minamahal, doon sa mga pader nila. Kasi komunista po kasi itong North Korea, minamahal, dictator po yung kanilang mga hari, mga prinsipe doon. Shock ka, mga minamahal. Ganon kahirap yung kanilang sitwasyon. May mga time pa nga minamahal na kumakain pa sila ng mga insekto. Yung mga, minamahal, yung tutubi. Ano ba yung tutubi sa Cebuano? Mga insect, kinakain po nila dahil walang makain. Maghanap ng mga damo para makakain lang. Kaya yung iba umaalis, tumatakas dahil napakahirap. So imagine, mga minamahal, bukod sa hindi sila nakakilala sa mahal na Panginoon, ang hirap pa ng kanilang kalagayan. Kaya tayo dito sa Pilipinas, mga minamahal, hindi man po tayo ganong kayaman, mga minamahal, mapalad tayo na hindi ganong kahirap yung ating sitwasyon at lalong-lalong mapalad tayo dahil naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Naabot ng Ibanghelo ang ating bansa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Totoo po ito, mga minamahal. Talaga kung babasahin niyo po yung kanilang pagsalaysay, napakahirap talaga. Napakahirap, minamahal, no? At kaya tayo, kung iisipin po, mapalad tayo, hindi ganun kahirap yung sitwasyon natin. Plus, ikukumpara pa minamahal sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, talagang hindi ganon kahirap ang ating sitwasyon. Isipin mo po, minamahal, may pangako po tayo na hinihintay. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? May pangako tayong hinihintay. At ang nangako sa atin, hindi tao, kundi Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, tuturuan po tayo. May mga layunin po, mga minamahal, bakit dumarating yung suffering, yung problema, may layunin ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18, mga minamahal. Ikalawang Korinto 4, 17 hanggang 18, mga minamahal ko. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, ang talatay 17 hanggang 18. Sapagkat ang aming maagang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalwalhatian
walang hanggan. 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Palapakan po natin ang salita ating mahal na po mag-bless sa kanyang mga salita, mga minamahal. Ang sabi po rito, for a light affliction, which is but for a moment. Hindi daw po nating, hindi makapag-discourage sa atin dahil ito palang dumarating sa atin ang mga pagsubok is light affliction. Magagaan na mga pagsubok. Kung tutuusin, mga minamahal, sabi rin ng Biblia, walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Walang ibibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya, hindi ko kaya. Ibig sabihin, kaya po niya yun ipinahintulot na dumating sa buhay natin. Kung minsan kasi tayo ng mga Kristiyano, hindi naman may iwasan bilang tao, natatakot tayo sa mga pagsubok. Nananalangin tayo, mga minamahal, na kung pwede lang, walang mga pagsubok na dumating sa atin. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia, walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang ating lang po ay manalangin na anumang ating maging sitwasyon sa buhay, hindi makaka-discourage sa atin yung mga pagsubok. Hindi makakapag-diminish o makakapag-disillusion ng ating pagtitiwala sa Diyos o aalisin yung ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Huwag, mga minamahal, no? Don't let our troubles, light affliction, that it would diminish or diminish our faith or disillusion us. Kumbaga, magpapahina ng ating pananampalataya o maiiba yung ating mga pananaw, mga minamahal, sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Huwag daw po, mga minamahal, huwag daw po natin hayaan, minamahal, no? Yung light affliction, isipin po natin, na yung light affliction, pagsubok na meron tayo, darating po yan, kapag nandyan po yan, it's just for a moment. Lilipas po yan. At sabi pa ng Biblia, kapag dumarating daw po ito, lalo pong bumibigat ang ating naghihintay na buhay na walang hanggan. Amen. Yung kaluwalhatian. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tumitingin daw po tayo, mga minamahal, sa mga bagay na hindi nakikita. So it means to say na dito talaga sa lupa, hindi mo masasabing perpekto ang buhay dito sa lupa. May problema, darating, kaliwat kanan. Minsan mga normal na mga problema, minsan naman mabigat na mga problema, pero may problema talaga hanggat nandito tayo sa lupa. Unang-una, we're living in this world that is cursed by sin. Ang lupang itong tinitirahan natin, mga minamahal, ay sinumpa dahil sa kasalanan. Pinaghaharian ng prinsipe ng kadiliman. No? Pinahintulutan siya na pagharian yung mga taong bulag sa katotohanan. So tayo na nabuksan ng ating pangunawa sa spiritual na bagay, natural pa rin na mararamdaman natin yon, makikita natin yon, yung mga dati bulag tayo, hindi natin alam na gawa pala ito ng kaaway. Pero ngayon, pinalaya tayo ng mahal na Panginoon. Alam na natin ngayon na ito palang mga kasalanan, ito palang ang tao ay napapahamak, ang tao pala'y nagiging pariwara dahil bulag sila sa katotohanan. Bakit natin nalaman? Dahil binuksan ng Diyos ang ating mga isipan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero bilang Kristiyano, kahit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit di kayo matuwid na naglilingkod sa Diyos, meron pa rin mga pagsubok. Amen po ba? Amen po ba? Dahil nandito pa nga tayo sa mundo. Kumbaga hindi pa ito yung masasabi mo na perfect life. Although we have a happy life, we have we might say life that had been blessed. We have a blessed life. Binigyan tayo ng masayang buhay, binigyan tayo ng pinagpalang buhay, pero may mga pagsubok pa rin. Kasi nga po, wala pa tayo sa tinatawag na perpektong sitwasyon. Dahil nandito pa tayo sa sanlibutan. Yung po tinatawag na buhay na wala ng kapigatian, wala ng problema, hindi po yun dito, kundi sa piling ng ating mahal na Panginoon.
doon sa kanyang kaharian. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Maki-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Ang isipin po natin na itong mga pagsubok na ito, minamahal, para hindi po tayo, hindi mag-diminish yung ating faith, hindi humina yung ating pananampalataya. Sa mga nakakaunawa na Kristiyano, pag dumarating ang pagsubok, naiintindihan nila na may layunin ang Diyos. Amen po ba? May purpose ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kapag dumating ang pagsubok sa iyo, iniisip mo, it has a benefit. May benepisyo ito kasi pinahintulutan ng Diyos, mga minamahal. Unang-una, mga minamahal, unang-unang benepisyo, mga minamahal, kaya inaalaw ng Diyos yung pagsubok is, they remind us of Christ's suffering for us. They remind us of Christ's suffering for us. Hindi naging madali ang buhay natin ngayon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Although malayo ang kaibahan, doon tayo wala pa sa mahal na Panginoon, nooy walang kapayapaan, nooy walang kagalakan, nooy walang katiyakan, pero ngayon, minamahal, may kapayapaan, may kagalakan, may katiyakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po mo tayo, mga minamahal. Noon, wala ito. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, naalala natin na bago pa tayo nagkamit ng kaligtasan na ito, ang mahal na Panginoon din nagsakripisyo. Amen po ba? Amen po ba? Siya rin nagsakripisyo. Nagsacrifice siya na naranasan niya yung persecution. Naranasan niya, minamahal, yung hirap. Hindi nga namuhay ang mahal na Panginoon ng katulad natin. May mga bahay, may mga sasakyan, stable yung ating mga jobs sa kahabagan. Hindi yan dinanas ng ating mabait na Diyos. Isa lang siyang karpentero. Nung siya'y mangaral, iniwan niya yung pagiging karpentero. Living by faith, mga minamahal. So makita mo na, hindi naging ganun kasarap yung buhay ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Isaiah, He is a man of agony. A man of agony. Kumbaga, siya ay tao na likas na o sanay na siya sa kahirapan. Imagine, ganun ang buhay ng mahal na Panginoon. Pero tiniis niya lahat po yun. Hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, yung hirap, tiniis lahat ng mahal na Panginoon upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. So kung tayo may dinaranas na hirap ngayon, nagiging kabahagi tayo. Amen po ba? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? We've been partakers of the suffering of Christ. So, ganun talaga, mga minamahal. Masabi natin, may benepisyo. Nakakabahagi ako, naglilingkod ako sa Diyos. No, nagsasuffer ka as a Christian, nagsasuffer ka as a faithful child of God. Minamahal, nagiging nakakapartake ka dun sa hirap ng ating mahal na Panginoon. Nare-remind tayo na hindi naging madali yung kaligtasan mo. Hindi naging madali yung kaligtasan ko. Kaya kung may mga paghihirap man na tayong dinaranas, may mga pagsubok man tayong dinaranas, nagpapatunay lang ito na maging ang mahal na Panginoon nakaranas ng kahirapan upang ikaw at ako ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi pa nga tayo umabot sa punto na papatayin tayo. Amen po ba? Hindi katulad sa mahal na Panginoon, talagang siya'y ibinako sa krus. Nagmukhang makasalanan ng mahal na Panginoon. Nagmukhang parang hindi niya kasama ang Diyos o parang wala sa kanyang katwiran dahil ipinako siya sa krus. Pero after 3 days, pagkatapos ng 3 araw, pinatunayan ng Diyos na siya'y totoong Diyos na makapangyarihan, totoong tagapagligtas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nakapigil. Everybody say, praise the Lord. Walang nakapigil, mga minamahal, na siya'y bumangon mula sa mga patay, mga minamahal. So, they remind us of Christ's suffering for us. They keep us from pride. They keep us from pride. Totoo. Ito mga pagsubok na dumarating sa atin,
itong mga trials na dumarating sa atin, itong mga suffering na dumarating sa atin, iniingatan po tayo na hindi magkaroon ng pride. Amen po ba? Maka-amen po pa tayong lahat, mga minamahal. Totoo. Tuturuan tayong magpakumbaba. Amen. May isip mo, wala pala akong ipagmamalaki. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pahintulutan ng Diyos ang mga suffering para turuan ka, turuan ako, turuan tayong magpakumbaba. Kasi baka mataas na. Amen po ba? Amen po ba? They cause us to look beyond this brief life. They cause us to look beyond this brief life. Kumbaga, pinapapicture sa atin, yung buhay dito sa lupa, maiksi, puno ng pagsubok. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng desire sa mundong ito. Kumbaga, hindi nakafocus. Ano yung sinasabi ng ating mga kapatiran? Mahal na Panginoon, kahit pinagpala mo na ako, mahal na Panginoon, kahit tinutugon mo na aking panalangin, nandito na ako sa pagpapala, pero uunahin ko pa rin ang iyong banal na gawain. Uunahin ko pa rin ang paglilingkod sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Bakit po? Dahil alam natin na darating ang araw, iiwanan natin ito lahat. Amen? Amen? Iiwanan natin itong lahat at meron pang mas higit na pagpapala na naghihintay sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. So itong mga suffering, pinapahintulutan ng Diyos para yung pananaw mo sa mga bagay sa sanlibutan, kumbaga liliit, magle-less ang value. Hindi katulad sa pangako ng Diyos, kumbaga bumibigat ng bumibigat para sa iyo. Dahil nakita mo, mga minamahal, na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinapahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok, mga kahirapan, para lalo tayong tumingin sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. They prove our faith to others. Oh, totoo po ito. They prove our faith to others. Di ba? Pag tumayo ka sa iyong pananampalataya, pag magtiwala ka sa mahal na Panginoon, kagaya ng patutuo ng ating kapatid kanina, mahirap po yun, minamahal, galing ka sa non-prof, magiging professional yung license mo agad. May mga examination pa po yan no? Non-prof to professional, mag-i-exam ka pa. Pagkatapos, yung violation mo, hindi yun nabubura doon sa data ng ng LTO Pero mismo tayo nakarinig, mga minamahal, nag-pray muna siya, nag-fasting muna siya. Tapos every time minamahal, bago niya ibigay yung kanyang papers, yung documents siya doon sa mga teller, mga minamahal, nagpupuri siya sa CR. Ginawa niya pang mag-joyful at saka mag-solemn doon sa kanyang pagpupuri sa loob ng CR, mga minamahal. Kaya napakabait ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang non-prof, naging professional agad. Yung kanyang mga violation, hindi nakita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil bakit, mga minamahal, bakit nangyari po yun? Wala siyang sapat na financial. So, kung minsan, di ba? Kung minsan yung trials, yung kakulangan, hindi natin pwedeng sabihin na walang pakinabang. Titignan mo. Dahil doon sa pangangailangan, nagtiwala siya sa mahal na Panginoon. Gusto niya maging professional ang kanyang license, non-prof. Pagkatapos, mga minamahal, wala ng exam. Tapos, may mga violation pa. Pero lahat po yun, dininig ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanya pananampalataya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Totoo po yan. Alam nyo nga, yung mga bagong nga lang yan, aplikante ng, alam nyo naman sa ating bansa ngayon, minamahal, minsan pumapasok yung corruption. No? Mag-a-apply pa nga lang ng lisensya ng driver, may mga bagsakan na. Alam nyo po yung mga padulas, mga padanlog, no? Libo-libo. Pero ating mahal na kapatid, konti lang yung ginastos, imposible pa, pero ginawang posible ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makita po natin paano tayo sinasamahan ng Diyos. Yung kanyang beloved daughter, talagang nakita namin po yun dito, minamahal, nabulag talaga. Bigla lang daw po yun. Siyempre, sinong hindi malulungkot ng mga magulang? So, dinala dito, nag-fasting yung mga magulang.
kasama namin sila nagpupuri. Pinagpipray yung bata, pinagpipray. Minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon. Walang gamot, unti-unting ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung paningin ng bata, mga minamahal. Palapakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabait ang Diyos natin, mga minamahal. Tumutugon sa panalangin. Everybody say, praise the Lord. They prove our faith to others. No? Yung trials, suffering, makikita ng iba, grabe ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? No, makikita nilang yung pananampalataya. They give God the opportunity to demonstrate His power. Yung mga pagsubok, totoo po ito. Nagbibigay ng oportunidad sa Diyos na ipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Di ba sa mga pagsubok, diyan naghihimala ang mahal na Panginoon? Sa mga trials, diyan naghihimala ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, may benepisyo, may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumating yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, isipin po natin, may purpose ang mahal na Panginoon, may layunin ang mahal na Panginoon, at hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, sabi pa nga minamahal, see your troubles as opportunities. Kumbaga, suffering as opportunities. See your troubles as opportunities. Tingnan mo ang iyong mga pagsubok na ito'y oportunidad para sa Diyos upang tulungan ka. Anong mga kaparaanan ng Diyos? Maaaring yung iniisip natin na solusyon, hindi yun ang solusyon ng mahal na Panginoon. May iba pa siyang kaparaanan. Pero ang lahat ng bagay, makikita mo, no, na may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Ating kapatid kanina, mga minamahal, na-addict siya sa games. Hindi na dumadalo, mga minamahal. May bayad pala yun, mga minamahal. Yung kanyang credit card, umambot na ng 240,000. Oh, ganyang kadaya ang kaaway. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag kayong magpa-addict sa mga magpalimbong. Huwag magpadaya, minamahal, sa mga gawa ng kaaway. Imagine, naglalaro lang yon, pero umambot ng 240,000 yung kanyang credit, yung kanyang utang sa credit card niya po na hindi niya na kayang bayaran. Pero anong pinayo ng kanyang beloved wife? Magtapat lang tayo sa pagbibigay. Nung magtapat sila sa pagbibigay, minamahal, inuna nilang mahal na Panginoon. After 6 months, tumawag ang bangko. 30,000 na lang. Pag binayaran mo within 3 days, wala na yung 240. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Gusto nilang magkabahay, no? Tapos, andyan na, nag-umpisa na sila sa magkaroon ng bahay. Kaso mga minamahal, dumating naman ang COVID. No? Totoo po, maraming na-discourage minamahal, lalo sa mga party panghanap buhay pagdating ng COVID, mga minamahal. Isa na po sila. Pero napakabait ng mahal na Panginoon. Hindi siya nawawala ng trabaho. Palaging may binibigay ang ating mahal na Panginoon hanggang sa nabayaran po nila yung bahay na kanilang hinuhulugan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Bakit po? Bakit, mga minamahal? Ang tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. O, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganyang magpala ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, kung may pagsubok, opportunity, huwag mong i-negative. May opportunity, may layunin ng Diyos. Ganyan yung maririnig mo sa mga matured Christian. Pagsubok ito, may layunin ng mahal na Panginoon. Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? May layunin ng Diyos. Hindi siya yung parang, ewan ko, ba't ganito? Ewan ko, gano'n. May layunin ng Diyos. Bahalang mahal na Panginoon. Amen po ba? Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos ang magbibigay liwanag pagdating ng araw. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Kaya tumitingin po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil yung mga bagay daw po na nakikita, Biblia po ang may sabi nito, mga bagay na nakikita natin, ito daw po ay mawawala. Mawawala, mga minamahal, no? For the things which are seen are temporal. Temporary lang, mawawala. But the things which are not seen
are eternal. Yung mga bagay na hindi nakikita, ito daw po ay walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, hindi natatapos. Everybody say, praise the Lord. Katulad ng langit, hindi pa natin nakikita. It is forever. Etong bagay sa lupa, matatapos po ito. Pero yung langit na hindi natin nakikita, it is forever. Ito po ay eternal. Hindi po yan matatapos. Purihin natin dakilang Diyos, minamahal. Romans chapter 8, verse 24 and 25. Ituloy na lang din po natin pagbasa 2 Corinthians 5:7, Romans 8:24, 25, and 2 Corinthians 5:7. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talata 24 hanggang 25. Sapagkat tayo niligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Everybody say, praise the Lord. Isa pa pong verse, minamahal, 2 Corinthians 5:7. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talatay 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Makapalapak po tayo sa salita nating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mahal po yung mag-bless sa kanyang mga salita. So minamahal, naligtas tayo. Sabi din mo yung binabasa tayo minsan, for we are saved by faith. We're saved by grace. Naligtas tayo sa pananampalataya. Naligtas tayo, minamahal, sa biyaya ng Diyos. Minamahal, ito naman nagsasabi, we are saved, for we are saved by hope. Totoo po. Nandiyan ang pagpapala, nandiyan ang pag-iingat, nandiyan ang kagalingan ng karamdaman. Pero titingnan niyo po mga minaman na lahat ng pagpapala na binibigay ng mahal na Panginoon sa atin o dumating sa ating mga buhay ay nagbigay sa atin ng kagalakan, nagpasaya ng ating mga puso. Anong ibig sabihin nito, minamahal? Dahil yung kagalakan, yung mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin, nagpasaya ng ating mga puso, minamahal, dyan po tumitibay ang ating pag-asa. Amen po ba? Dahil masaya tayo naglilingkod sa Diyos, pinagpapala tayo, bagamat may pagsubok, mayroon ng mga pagpapala, may pagsubok, hindi naman tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon. So nandun pa rin namumutawi pa rin sa ating puso, mga minamahal, ang pag-asa sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, for we are saved by hope. Tayo naligtas sa magitan ng pag-asa. So ito yung pag-asa. Sapagkat hinihintay pa natin. Makaiwan po ba tayo, mga minamahal? Hinihintay pa natin. Everybody say, praise the Lord. So kailangan natin yung pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong maging impatient, mga minamahal na anak ng Diyos. Maging impatient ka hanggang kailan i-reveal ng Diyos ang kanyang pangkalooban. Kailan ipahayag ng mahal na Panginoon ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, mga minamahal. Nandun yung pag-asa. Dahil yung mga bagay daw po na hindi mo pa nakakamit, hindi mo pa nakikita, siyempre aasahan mo. Hindi ka naaasa kung nandyan na po. Amen po ba? Amen po ba? Maglaom pa di ay ka kung naana. Dili ka na mulaom. Pero samtang wala pa, samtang di pa niyo makita mga saad sa Ginoo, naapa ang imong paglaom. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Nandun yung pag-asa. Everybody say, praise the Lord. At dahil doon, mga minamahal, dahil umaasa ka, gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Gumagawa ka sa kalooban ng Diyos dahil umaasa ka. Dahil wala pa nga, minamahal, yung mga nasa piling na ng ating mahal na Panginoon, no, sila'y masaya na sa piling ng mahal na Panginoon. Kumbaga, dumating na yung kanilang graduation day. Kaya nga po, pag may kinukuha ng mga Kristiyano, minsan nalulungkot tayo. Pero later on, maiisip natin, mga minamahal, tapos na yung kanilang paglilingkod. Graduate na sila.
nasa piling na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Samantalang tayo, kailangan pa natin magsumikap. Amen. Amen po ba? Kailangan po tayong gumawa. Huwag tayong mapagod, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, anumang hirap, sakripisyo, meron tayo dito, hindi yan maitutumbas sa kaluwalhatian ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos sapagkat tayo daw po, lahat magsabi ng praise the Lord, sapagkat tayo daw po ay hindi lumalakad sa pamamagitan ng nakikita, kundi tayo daw po ay lumalakad sa pananampalataya. Amen? Lumalakad daw po tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. So mga minamahal, kung titingin ka sa mga nakikita, mga minamahal, siyempre madidistract ka. Pero kung tumitingin ka, lumalakad ka sa pananampalataya, sa paglilingkod mo sa Diyos, umaasa ka sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Our Heavenly Father, however, never makes promises He won't keep. He will never make promises that He won't keep. Ang Diyos ay hindi po gagawa ng mga pangako na hindi niya gagawin. Amen po ba? Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi gagawa ang Diyos, magbibigay ang Diyos ng pangako na hindi niya tutuparin. Ibig sabihin, kapag sinabi niya, kapag ipinangako niya, nagtiwala ka, sumunod ka, maaangkin mo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. No? Yung mga man of God nga po, tulad ng ating mahal na pastor, mga inanoint ng mahal na Panginoon, ating beloved Mama Dear, mga beloved Almeda children, mga inanoint ng mahal na Panginoon, yung kanilang nga pong sinasabi, nagkakatotoo, yung kanilang binabanggit, mga minamahal, nangyayari. Bakit po mga minamahal? Dahil inanoint sila ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, kung yung mga nilangisan ng Diyos, kapag sila'y may sinasabi, nangyayari, gaano pa kaya ang Diyos kung mangako, mga minamahal, mangyayari talaga. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kung ang kanya nga pong mga nilangisan, kapag sila'y may sinabi at natutupad, ino-honor ng Diyos dahil mga anointed, ino-honor ng mahal na Panginoon dahil kanyang nilangisan. No? Katulad sa ating mahal na evangelista, katulad sa ating beloved Mama Dear, mga beloved Almeda children, nilangisan sila. Sa mga minamahal kanilang sinasabi, ino-honor ng mahal na Panginoon, gaano pa kung ang mahal na Panginoon na magsabi? Talagang mangyayari. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya magbibigay ng pangako na hindi niya gagawin. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Nevertheless, His plan may take more time. Sabi pa nga, may kinukuha yung long suffering mo, yung paghihintay mo, patience mo, minamahal, no? His plan may take more time than we expect. Minsan hindi pa darating, pinaghihintay ka pa. No? Pero sa halip na tayo maging impatient child of God, o yung anak ng Diyos na walang pasensya o nauubos na yung pasensya, hinihintay yung pangako ng Diyos, mas maganda daw po, mga minamahal, ilagay natin sa puso natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, yung ibinigay niya sa ating karunungan, at isipin natin palaging perfect ang timing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Diba? Dumating tayo ng pagsubok. Saan tayo galing? Sa Talisay. Hindi atin yung lupa. Lumipat tayo, mga minamahal, sa lugar na mahirap i-describe yung lugar na yun dahil talagang lahat yata ng hindi mo hinahanap, nandun eh. Amen po ba? Mahal ang bayad, hindi mura. Sa Biasong, walang fresh air. Di ba? Palagi kayo nagtatakip ng ilong nyo.
walang tubig. Lahat na yata ng hindi mo gusto, nandun na eh. Pero mula sa tabunok, nagka-problema tayo. Nagka-problema din tayo sa biyasong, mga minamahal. Anong ginawa natin? Patuloy lang. Amen po ba? Patuloy lang. Bagamat minsan nahihirapan, pero patuloy lang na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, nandito tayo sa lugar na lahat ng hinahanap natin, nandito, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung dito pa lang sa lupa, no? Binigyan tayo, hindi na tayo uupa. Amen po ba? Hindi na tayo magre-rent. Everybody say, praise the Lord. Binigyan tayong chapel, hindi ka na magre-rent. Presko yung hangin, mga minamahal. Pagkatapos, sagana po sa kahabagan, Diyos ang nag-provide. Maganda yung source ng ating tubig. Kaya mga minamahal, kung isipin mo, talagang walang lugi kung magtitiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kalugihan kung susunod ka sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So sa halip na mawalan ka ng pasensya, ang gawin mo daw, para bumalik yung confidence mo sa Diyos, bumalik yung pananalig, pagtitiwala mo sa Diyos, isipin mo daw yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Isipin mo yung kanyang kabutihan. Isipin mo yung kanyang karunungan na binigay sa atin na hindi na tayo nadadaya ng kaaway. Totoo po, huwag mo daw isipin yung wala sa'yo. Dahil pag inisip mo yung wala sa'yo, minamahal, madidiscourage ka. Pero pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, isipin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po, yung karunungan ng Diyos na binigay sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon na nakaalaman, pagtitiwala, pananampalataya, yung karanasan mo sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon hindi nagkulang. Ang mahal na Panginoon hindi tayo pinabayaan, mga minamahal. Habang tayo patuloy na nagtitiwala, patuloy din nating kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal, Hebrews chapter 12, verse 11. Kahit po at ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talatay 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Ngayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Ating po bang mapalakpakan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi sa Tagalog, minamahal, Hebrews chapter 12, verse 11. Hindi po sa screen, sa Tagalog, mga minamahal. Lahat ng parusa o mga pagsubok, mga minamahal, sa Tagalog, parusa. Sa English, mga minamahal, is every Hebrews chapter 12, verse 11. Now, no chastening. Chastening is mga pagsubok, pagtutuwid, mga paalala. Sa Tagalog, minamahal, balik po tayo sa Tagalog. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ka ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Totoo po yan, mga minamahal. Gayon man, pagkatapos ay namumunga. Pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa, ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, palaging may mabuting resulta. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos. Ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, sapagkat tunay po na anuman ang sitwasyon natin, anuman ang pagsubok, meron tayo, mga minamahal, anuman mga dumating, darating o kalagayan ng mga pagsubok na meron tayo ngayon, mga minamahal, patuloy lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil may mabuting layunin ng ating mahal na Panginoon. Bakit niya po yan pinahintulutan? Hindi upang tayo pahirapan, mga minamahal, kundi upang tayo turuang magtiwala palalo at makita natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah.
Kindly po ating mga musician, ating mga singers, mga minamahal, ating po awitan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Your eye is on the sparrow, and your head, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose as angels understand. For your glory, may you draw men as your love waits begin, as I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. God, hallelujah. Your eyes is on the sparrow,
your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, I will run to natin pinakamamahal na po yung lahat magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Lagi po tayong lalapit sa salita ng Diyos, lalapit sa mga ng Panginoon, mga minamahal. Patuloy na maglilingkod, mga minamahal, hanggang makita natin ang mahal ng Panginoon mukha sa mukha, mga minamahal, sa kanyang pangako sa atin. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord sa ating mga bisita, minamahal. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sarili niyo tagapagligtas, inibig po kayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito disgrasya na kayo naparito, bagkus ito po'y kalooban ng Diyos, mga minamahal. Baka kayo hindi po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Ito'y kaparaanan ng Diyos, mga minamahal, upang ikay makalapit sa Kanya. Kaya sa lahat natin mga bisita, tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, taas yung mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Gagawin po natin yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Tayo maginampalataya sa Diyos. Kanyang mga salita ay totoo. Ang Diyos ay totoo. At pangalawa, ang ating pagsisisi na tayo makasalanan. Kailangan natin tumalikod sa kasalanan, handang tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos. Kailangan manumbalik sa mahal na Panginoon, minamahal, dahil kung tayo lang tatalikod sa kasalanan, hindi natin kaya tumalikod sa kasalanan kung tayo lang. Pero kung maglilingkod tayo sa Diyos, tutulungan tayo ng mahal na Panginoon, ibibigay ng Diyos sa atin ang kanyang kapangyarihan upang tayo makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Magpabautismo sa pangalan ni Jesus, sapagat may pangako. Ang pangatlo, minamahal, bautismo sa pangalan ni Jesus. Nung tayo mga bata pa, bininyagan tayo, minamahal. Binyag para bigyan ng pangalan. Hindi po yun ang patungkol sa kaligtasan. Wala pa tayong isip noon. Hindi tayo marunong magsisi, hindi tayo marunong manampalataya. Pero ngayon na may isip na tayo, kayo nasa tamang kaisipan, tayo magsisisi, tayo mananampalataya, kapag tayo mabautismoan sa pangalan ni Jesus, ang ating kasalanan ay patatawari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At minamahal, hindi lang po yan. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po magbigay ng kanyang banal na Espiritu sa ating minamahal. Ito'y kapangyarihan. Hindi lang po ito na makakaduluha ka, ikaw ay
makakaramdam ka ng malamig na bagay sa iyong katawan, kundi kapag matanggap mo ang Espiritu ng Diyos, sasayo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Silyo, na anak ka ng Diyos, kapag mag-pray ka, makakarinig ang mahal na Panginoon sa iyong prayer at iingatan ka ng Diyos dahil nasa iyo ang kanyang kapangyarihan. Purihin nating dakilang Diyos, minamahal tayo manalangin. Itaas po ang kamay sa mahal na Panginoon at ipikit niyo po ang inyong mga mata sa habang nakataas ang inyong kamay, nakapikit ang inyong mga mata, sabihin niyo po sa panalangin, mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga salita na ipinangaral naming napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Wala na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin mo po ako na tunay mong anak sa isip, salita at buong katotohanan. Pagalingin mo aking karamdaman, baguhin mo aking buhay, iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po ang isamot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen at amen. Praise the Lord. Ipag-pray po namin kayo, Apo Dakilang, mapagpalang Diyos. Sa aming kapatid na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na mga anak mo sa isip, salita at buong katotohanan. Pagpalain, O Diyos, mga tumanggap sa iyo, kagaya ng pagpapalang pinagkaloob mo sa amin, ng pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, pangako, pag-iingat, O Diyos, paggabay, mga pagpapalang material, pinansyal, lalong-lalo na sa espiritual. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Minamatay po yung lahat ng manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ating pong ilagak sa Diyos na mahal. Ang ating mga pangangailangan sa Diyos ay wala pong imposible. Maging sa ating mahal na bisita, minamahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Opo dakilat mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, dumadalangin sa iyo. Sa pangunang panalangin, minamahal at ginagalang Evangelista Will Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, patawarin kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Linisin mo mga puso namin, mahal na Panginoon. Ikaw po magpagaling sa may mga karamdaman. Ikaw po maglutas sa may mga suliranin. Ikaw magbigay katugunan sa mga panalangin ng bawat isa. Pagpalain malapin ng mga anak, O Diyos, at amin din pong idinadalangin ang kaming crusade, mahal na Panginoon, sa dako ng Ormoc, mahal na Panginoon, sa araw ng Sabado at Linggo, mahal na Panginoon, pagsama mo, mahal na Panginoon, aming dalangin na pagliligtas mo, O Diyos, hallelujah. Marami pang kaluluwa, mahal na Panginoon, maging sa dako ng Katmalugan, sa sunod na Linggo, mahal na Panginoon, aming inilalapit ito lahat sa iyo, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Namahali patong natin sa kamay sa ating ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, at kung tayo may mga kahinaan, alinlangan, itaas ang 2 kamay, tayo manalangin sa uwain po natin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! O budikilat mo pagpalang Diyos, mahal po yun, kami dumadalangin sa minsanan pa, sa pangunang panalangin po minamahal at ginagalang Evangelista Will Estrada Almeda, the Prophet, the Loving God. Mahal po yun, at mo pagpalang mo kamay at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal po yun, Jesus. Aming isinasawal at demonyo ng makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo ng alinlangan, panlulupay-pay, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out from us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po lahat tumayo, minamahal. And as a token of our faith, tayo po tumalon 3 beses, sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Ipaabot natin sa mahal na po yung ating taos-pusong pagpapasalamat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord.